Simula pagpasok ng absenso, ang pamasahe naging absensya na. Ngayong araw, samahan nyo akong ibiyahe ang AM Rush Incentives ni Move It para malaman natin kung may kikitain pa ba talaga. Sinimulan ko ang pagbiyahe sa pagpapagas muna. Full tank na agad para iwas na sa aberya. Dito na rin naman ako nakakuha ng biyahe nating pang-una. Mula sa Sangandaan, East Avenue Medical Center naman ang aming pupuntahan. May layong halos 7 kilometro ang distansya. 72 pesos naman yung kinita ko sa una kong biyahe na yan. Sa pangalawang booking naman, ginapang ko pa papuntang Visayas Avenue para may booking na makuha. Sa oras kasi na yan, alam ko wala pang masyadong pasahero. Kaya ang dapat gawin, maghanap na muna. Mula sa Visayas Avenue, babalik lang naman ulit ng East Medical Center. 43 pesos yung kinita ko para sa halos 3 kilometro. Same routine lang naman ulit yung ginawa kong diskarte. Gapang hanggang Visayas Avenue. Dito kasi marami talagang pasahero. Papunta namang Banawe yung magiging biyahe. 8 kilometro yung distansya para sa kikitain nating 80. Sumunod na booking natin, may naisakay naman tayong kakilala. Hindi nga lang libre yung pamasahe. Pasensya na, tropa. Papunta naman kaming DPWH sa Manila. Na-pick up ko naman yan, bandang Manresa. 90 pesos nakita para sa 9 na kilometro. Pagdating pa nga ng Manila, bigla ang bumagyo. Kaya yung kasunod ko na booking, mababasa, panigurado. Tinanong ko nga rin kung gusto niya magkapote na. Ang kaso lang, wag na daw muna. Di pa man kami nakakalayo, bumuwas na ulit yung ulan. Kaya ang ending, magkakapote pa rin yan. Makati naman, yung destinasyon namin dyan, may halos 8 kilometro ang naging biyahe. 78 pesos naman yung kinita natin sa pamasahe. Sumunod na booking natin, ang tagal kong pinag-antay. Akala siguro ng customer, ayos lang tumambay sa ulanan. Ang ending naman, kinancel ko na lang. Mag-book ka na lang ulit kapag ready ka nang sumakay. Pagka-cancel ko naman ng booking, may panibago naman. Medyo masaklap lang dahil halos 2 kilometro yung layo sa akin yan. Buti na lang, yung naging pamasahe, may padagdag na si Madam. Sa St. Luke's Medical Center naman, yung destinasyon naming pupuntahan. Halos 7 kilometro din yung naging biyahe namin dyan. Umabot din ng 102 pesos yung kinita natin dyan. Salamat po sa 25 pesos na tip, Madam. Pagka-drop ko naman sa huli nating pasahero, sa St. Luke's lang din tayo nakakuha ng panibago. Bandang Santa Ana, Manila na ata yung naging drop-off nito. Kumita rin naman tayo ng 65 pesos para sa halos 6 na kilometro. Sumunod na booking natin, papunta namang Quezon City, halos 9 na kilometro yung naging distansya. 84 pesos naman yung kikitain natin sa magiging biyahe. Halos 2 kilometro ulit yung layo ng pickup ng sumunod nating biyahe. Medyo hassle talaga yung mga nangyayari. 72 pesos nakita para sa halos 7 kilometro na biyahe. Mula sa Diliman, papuntang Pansol naman yung naging biyahe niyan. Sumunod na booking, kinancel ko na muna. Medyo lumambot kasi yung duro na gamit nating gulong. Buti na lang, may dala tayong tire inflator pump sa biyahe. Sa black apps ko lang naman, in-order yan dati. Pagbukas ko naman ulit ng app, may booking na agad na nakuha. Mula sa Pansol, papunta lang naman ng Cubao. 65 pesos yung kinita natin sa biyahe na yan. Medyo swerte, pinasukan naman tayo ng gurame. 40 pesos yung kikitain natin. Bandang Project 3, yung naging pick up niyan. Sa E. Rodriguez lang naman, yung destinasyon na pupuntahan. Bago pa man mag alas 10, may booking na pumasok sa atin dyan. Ang kaso lang, bakbak na naman sa mga traffic na lugar. Papuntang SM East Ortigas yung drop-off niyan. Sa bandang E. Rodriguez ko lang din naman na pick up si Madam. 91 pesos yung kinita natin para sa halos 10 kilometro na biyahe. Ang napansin ko lang, parang 10 piso kada kilometro yung naging pamasahe. Hindi ko lang alam kung kumita ba ako sa ganitong biyahe. Basta ang alam ko, 450 pesos yung matatanggap ko dahil sa AM Rush Incentives. Tumagos yung mga naging biyahe natin. Kung nakwenta nyo naman kung magkano kinita natin, comment nyo na lang. 3rd day na rin pala mula nung tinagos natin yung helmet incentives. Sana bigyan na tayo ng update o kaya list of transparency para malaman natin kung nakapasok ba tayo. Sayang, bagong helmet din yun, di ba? Yun lang muna. Salamat sa pagsama. Ride safe palagi.